towards that may account to your account. Hindi ako naghahanap ng kaloob, hindi ang hinahanap ko ay yung bunga ng nananagana ayon sa inyo. Di ba natin malahat po rin po Diyos sa hanggang ito at muli sa pagsaliksik at pagulay-gulay ng iyong mga salita. Padalakin mo kami, O Diyos, ayon sa biyaya ng iyong mga salita. Palaguin mo kami, Panginoon, ayon sa esensya ng iyong mga salita. At kami, Panginoon, ipagtatagin mo ayon sa kapangyarihan ng iyong mga salita. Kami, O Diyos, ay nagpapasakop sa iyong mga salita. Dahil ito, O Diyos, ang buhay. Ito ang kapangyarihan upang sa amin ng pagligtas. Ito, O Diyos, ang dapat naming panagnan upang biyaya at pagpapalak at patuloy na dumaloy sa amin bilang mga mananampalataya. Kaya kami, O Diyos, ay patuloy na dumudulog sa iyo upang ang iyong dakilang gawa ay patuloy na mangyayag sa bawat isa sa amin. Lalong-lalo na ng iyong mga kalooban at kung ano ang mga pagpapahayag na iyong pinangyayari sa amin upang magtumibay kami sa aming mga paninindigan at paniniwala ayon sa katotohanan ng iyong mga salita. Makabanalin mo kami sa iyong mga salita sapagkat ang iyong salita ay katotohanan. At ang iyong maluwalhating tagumpay ay mahayag nawa sa amin habang aming pinamumuhay ang aming mga pananampalataya. Salamat po Diyos sa iyong kagalingan sa bawat isa sa amin. Salamat sa pausayan na patuloy mong pinamamaras sa iglesia nito. Ikaw ang aming dakilang Diyos na siyang nagpahayag ng iyong mga kapinakilala sa gawa at pangalaman sa pamagitan ng iyong biyaya sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Para mga kapatid. Philippians 4:17 muna natin binasa. Hindi sa ako'y naghahanap ng kaloob, hindi hinahanap ko ang bunga na dumadami sa ganang pagpapuri ng Diyos. Ang hinahanap ng Panginoon ay ang bunga. Amen? Hindi ang kaloob. Amen. Kaya narapat lamang sa bawat isa sa atin na magsipamunga ng ayon sa mga bagay na ating tinatangkilik, sa mga bagay na ating sinasampalatayanan sa salita ng Diyos. Ang bunga at sinasabi rito ay siyang the result. Amen. Yung resulta ng ating mga pananampalataya. Amen. Resulta ng ating mga gawa. The result of our endeavor. Amen. Ito ang inahanap ng banal na kasulatan sa bawat isa sa atin. Itong pahayag na ito ay si Apostol Pablo. Ang siyang nagpahayag na doon sa mga nasasakupan niya, sabi niya, hindi ko kailangan ng mga maraming tao na napakaraming kaloob. Kailangan din naman, sa atin siguro, dahil sa atin, ilan lang ang, sa atin yun, sa church nito, ilan lang ang tagapagturo. Minsan, gusto namin mag-train, sabi ko sa inyo, ang goal ko, kahit na kalahati man lamang ng aking mga naunawaan sa Biblia o ng mga bagay na nalalaman ko sa banal na kasulatan, yung mga verses na ito, gusto kong i-impart sa inyo. Kahit kalahati lang nito, para magkaroon ng bagong magtuturo. Amen?
Dahil hindi sa lahat ng panahon ako yung tatayo sa harap para magturo. Amen. Dahil pag sinabi, takas na, wala na. Amen. Gusto na magtuturo kung sakali. Amen. Pero ang gusto ko, pag sinabi takas na, doon na tayo. Amen. Doon na tayo magtuturuan ulit. Doon na tayo magpapahayagan ulit. Sana walang maiwan. Amen? Sana walang maiwan. Siguro, andito sila, Pastor David, Sister Lubina, sa mga susunod na linggo, ipapatutuon nila sa inyo kung anong biyaya ang dinadala ng lugar na yon. Yung pinatutunan niya kanina, isa lang, iniwan niya ang magulang niya. Andun na siya, nagpatay ng bahay niya. Ngayon, meron na siyang sariling lupa, meron na, kahit maliit lang, may sariling bahay na, kaya pa na naninirahan doon. Walang nadala-dala. Amen? So, ginaya ng batang yun, kakayanan din natin yung sa panahon na yun. Amen? Meron na tayong pag-aambang mga lupang pagtatayo ng mga bubong. Matyaga kayo magpapatayo. Amen? So, we want to impart ng mga bagay na ito. Magkaroon tayo ng pagturo, magkaroon tayo ng 5 worship leader na magpapalit-palit. Amen. Ilan na lang. Mr. Grace na nakaraan linggo. Ngayon siya ulit. Sino sa susunod na linggo? Amen. Sir Grace na ulit. Amen. Kaya, kailangan natin ng mga kaloob. Pero yung napakarami lahat ng mga kaloob, let's say, napakahalaga din naman ng kaloob para sa atin. Amen. Mahalaga din ang kaloob sa bawat isa sa atin. Dahil ito ang patunay na tayo ay niregaluhan ng Diyos ng kaloob, na tayo ay kinakasangkapan ng Espiritu. At pagka ikaw ay kinasangkapan ng Espiritu Santo, malaki ang tsansa mo na mayroon kang patnubay ng Espiritu at mayroon kang ginagawang gampanin sa iglesia. Amen? At ang kaloob na ito ay mahalaga din naman sa iglesia ng Panginoon. It is written in 1 Corinthians chapter 12. Yung mga kaloob na ito ay mahalaga para sa atin sa iglesia. Tingnan natin, alin tayo dito? 1 Corinthians 12. Simulan po sa 3. Kaya, katalas na sila, walang sila magsasalita, pamuli ng Espiritu ng Diyos, ang isang Jesus ay pinatid at wala sa 4. Ngayon, may iba't ibang mga kaloob, at isang Espiritu. Next. May iba't ibang mga pangasiwa at isang Panginoon. Verse 6. May iba't ibang paggawa at isang Diyos ay gumagawa sa lahat ng mga bagay. Sa lahat. 7. Simula. But, natapot sa bawat isa ibinibigay ang pagpapahayag ng Espiritu upang pakinabangan dinaban. English. Tingnan natin kung ano yung pagpapahayag sa English. A manifestation of the Spirit. Okay. Ito, noon, napaka-visible nito sa church. The manifestation of the Spirit. Yung mga bagay na hindi mo unawaan ng mga nagsasaliksik sa Biblia, i-demonstrate ng Espiritu. Para maunawaan ng mga nagsasaliksik sa Biblia at ng mga mananampalataya. Kasi may mga bagay na hindi mo mahirap intindihin sa Biblia, hindi mo unawaan sa Biblia, kung mas madaling maintindihan kung mayroong demonstrasyon ng Espiritu. Amen? At ito kailangan sa panimula ng iglesia. Meron ito, no? May mga studies. Kung nakita nyo kung ano ang demonstration ng Spirit,
May mga demonstration ng Spirit. Ay, si ano ka, brother, please. Kita mo kung, ano ba? Lang, pakailan, yung mga ganong pangyayari. Brother, please, na yan. Anong demonstrasyon ng Espiritu ang nakita mo? Na kung wala ka sa sa matibay na pananampalataya, pwede kang mawala. Pero kung ikaw ay umaayon sa Espiritu, sa unang malabo, pero pagdating ng panahon, maintindihan mo kung ano ang pinapahayag nito. Meron pang demonstration ng Espiritu, sampalin pa naman yung pastor. Maraming nag-isip sa mga ganitong bagay. Pero kung tinitingnan natin ang mga literal na kaganapan, ito ay sa ikatikisod. Pero kung tingnan natin ang spiritual na manifestation nito, ito ay sa ikatitibay at sa ikalalago. Amen? That's the manifestation of the Spirit. Meron noon, lalo na, ang daming mga pagpapayag. Pastor Espiritu, tanongin nyo, ang daming alam. Pagdating sa demonstration ng Espiritu, kulang ang isang araw para mag-usap kayo patungkol sa mga bagay na ito. Ang daming nang alam. Amen? Demonstration of the Spirit is given to every man, the prophet, with God. Amen? Para pakilabangan. Amen? Siguro itong mga bagay, itong mga kaloob na mabasahin natin, mayroong mga necessity para sa mga pasimula. Amen? At mayroon din naman kailangan hanggang sa mag-mature ng church. 7, 8. For the one is given by the Spirit the word of wisdom, to another the word of knowledge by the same Spirit. Amen? Okay. Through it, 9. To another faith by the same Spirit. Pananampalataya. Nagulogin na natin. Sa iba yung pananampalataya. Lahat tayo meron? Meron akong turo sa inyo dati, may antas ng pananampalataya na dapat natin pangyarihin at ipabuhay. Amen? Ngunit, sabi rin ng Biblia, kung ang pananampalataya ay maging ganap na, kung ang bahagya ay ganap na, ang bahagya ay matatapos. Amen? Ibigay ko lang sa inyo isang input. Amen. Kung ang pananampalataya ay maging ganap na, ano ang kasunod? Pananampalataya pa rin? Diba? Pag ang pananampalataya ay nangyari na, hindi na siya pananampalataya. Amen. Paano? Okay. Napag-aralan din naman natin yung nakaraan. Ang mas mataas na antas sa pananampalataya ay ang katwiran. Amen? Sangayon kayo? Mas mataas na antas kaysa sa pananampalataya ay ang katwiran. Dahil ang pananampalataya, kung ito ay ating ipinamumuhay na, at tayo ay nasubukan ng Diyos sa ating pananampalataya, ito ay bibilang na katwiran. Kanino niya nasumbungan ito? Kay Abraham. Amen? Romans chapter 4, kung babasahin natin dyan. Dahil sa pananampalataya ni Abraham na sa bawat pagdaan ng panahon, ito ay palakas ng palakas. Kahit na sabi natin, hindi pa nagaganap yung kanyang pananampalataya, pero habang inihintay niya kaganapan niyaon, hindi siya nawalan ng pag-asa, hindi siya nanghina, kundi ito'y lumakas ng lumakas. At ano sabi ng Biblia, at ito ay ibinilang na katwiran sa kanya. Kaya sabi ko, mas mataas na atas sa pananampalataya ay ang katwiran. Amen?
Dahil ang katuwiran ay siyang kaganapan ng iyong pananampalataya. At dito ka masusumpungan ng Diyos na matuwid dahil sa katuwiran ng iyong pananampalataya. Matuwid from the word. Katuwiran from the word matuwid. Amen? Kaya, ganoon ang ating magiging goal. Amen? Kaya nga patuloy kong tinuturo sa inyo, sa kabanalan tayo ay magpapakabanal, sa katuwiran tayo ay magpapakatuwid. Amen? Sa pananampalataya, kung tayong mananatili, dahil ang kaganapan ng ating pananampalataya at ang bunga ng ating pananampalataya ay ang katuwiran ng salita ng Diyos. Amen? Katuwiran ng salita ng Diyos. And besides, ito rin naman ang ipamamana ng Diyos sa atin. Amen? Maliban sa lupa ay ang katuwiran. Saan ko ba nabasa? Saya 3:10. Susunod. Assignment. Nabasa ko yan. Nasa kanyang pagparito, ang ipamamana niya sa atin ay ang kanyang katuwiran. Amen. Saya 3:10 nga, tingnan natin. Siya nga. H. Saya H yung dito. Saya, dito yung wala. Sige, assignment ko na lang sa inyo. Bibigay ko din yung susunod. Na sa kanyang pagparito, ang kanyang ipamamana ay ang kanyang katuwiran. At meron din yan sa Malakias 4:2. Ngunit sa inyo na natatakot sa aming pangalan ay sisikat ang araw ng katuwiran na may kagalingan. Amen? The righteousness of healing. Sabi niyan sa English. Ito ang tatanggapin natin, ito ang mamanahin natin, ito ang ibibigay sa atin ng Panginoon sa panahon na yon. Ang kagalingan sa lahat ng mga karamdaman ay narito sa pagparito ng ating Panginoong Kristo sa kanyang paghahari sa sanlibutan na ito. Ang lahat ng mga bagay ay mapaparang, ngunit ang kanyang mga lingkod na matuwid ay sisita, sabi niya, na parang araw ayon sa katuwiran ng kagalingan. Amen. Ibalikan natin yung first verse natin, Philippians 4:17. Okay, yung mga kaloob, alam na pa natin yan. Pananampalataya, pagsalita ng wika, interpretation of tongues, yung mga bagay na yon ay kaloob ng Panginoon sa bawat isa upang mayroon tayong patunay sa ating sarili na tayo ay nililingap ng Diyos. Amen. We must have the gift of the Spirit. Anong kaloob ang meron tayo? Anong kaloob ang nasa sa atin? Amen. Okay. Hindi sa akin naghahanap ng kaloob, pero dapat lahat kayo ay meron. Amen ba? Hindi pwedeng wala. Dahil kung wala, ano ang gagawin mo sa iglesia? Ano ang ambag mo sa iglesia? Ano ang kapakinabangan mo sa iglesia? Dahil tinawag tayo sa isang katawan, ano ang gagawin mo sa iglesia? Ang bagay na kaloob na binigay sa atin ng Panginoon na hindi kapakinabangan para sa akin. Hindi para sa akin. Ang mga bagay na binigay ng kaloob ng Diyos sa bawat isa ay hindi sa kapakinabangan
ng ating kinao. Hindi. Ito ay para sa iglesia ng Panginoon, ng makikinabang ay ikaw din. Amen? Ang makikinabang ay ikaw din. Sabi nga niya rito, hindi sa akin naghahanap ng kaloob. Ibig sabihin, hindi na dapat tayo magkaroon ng kaloob. Hindi yan ang ibig sabihin ng dapat. You have the gift of faith. Amen? Lahat tayo mayroong gift of faith. Pero, hindi siya nalulugod na malamang meron kang kaloob ng pananampalataya. Kundi, nalulugod din sa Apostol Pablo. Kung gano'n na kanyang paningin, gano'n din ang Diyos. Okay? Kundi, nalulugod si Apostol Pablo na makita niya na sa pamagitan ng iyong pananampalataya ay ikaw ay lumalago. Ayun ang bunga. Amen? So we must have all the gifts na ayon sa kaloob ng Panginoon. Ngayon kung wala tayo, hingin mo sa Panginoon. Huwag kang manipulace, huwag kang malungkot. Hingin mo sa Panginoon. Ang Diyos ay nagbibigay ng kaloob. At siya ay nagbibigay na hindi nalulubad kasi naman. Pero kailangan meron tayong kaloob. Anong kaloob na ito? Naawit ka pa lang dito, mag-bless ng nakikinig. Amen? Isa yun sa kaloob. So, diba? Aminin nyo, may umaawit dito, minsan hindi kayo nag-bless. Pero hayaan na lang natin kasi nga, kaloob na yun sa Diyos. Amen ba? Hayaan natin, kasi siya yung bibigay kaloob sa Diyos. Okay lang. Hindi ba? Ay, lang. Hayaan natin sila. Pero meron din naman iba, tatayo pa lang rito ang tao. Pag-bless ka lang. That's a gift. Iba yung pinakalooban ka ng Diyos. Iba yung ikaw ang nagbibigay kaloob sa Diyos. Ayun na mas maganda. Parang gano'n din yan. Kilala ka ng Diyos o kilala mo ng Diyos? Parang gano'n din yan. Aminin talaga natin, may pinagkalooban at meron naman yung ikaw ang dapat magkaloob sa Diyos. Amen? Kaya kung sakaling iba magaling at parang hinahangaan sila sa ganong aspeto, yung paubayan natin sila, kaloob ng Diyos sa kanila yun. Amen? Ikaw, mayroon kang ibang kaloob na dapat lang mayroon. Okay? At yung kaloob na nasa sayo ay kinakailangan magkaroon ng bunga at yun ang hinahanap ng talatang ito. Kung ikaw ay may pananampalataya, ano ang bunga ng iyong pananampalataya? Ikaw ba ay lumakas? Ikaw ba ay tumibay? O ikaw ay naligalig? Dahil sa pananampalataya, nalaman mo ang maraming mga bagay sa salita ng Diyos. Nalaman mo, magugunaw pala, mawawasak pala ang sanlibutan. Mawawasak ba? Basahin mo ang Biblia, may Daniel, ang pagkawasak ay ipinasya na. Mawawasak talaga. Basahin mo ang Sipanaya, lilipulin ng tao, lilipulin ng isda, lilipulin ng hayop, lilipulin ng puno. Lahat ng bagay lilipulin. Mawawasak na talaga. Amen? Pero, ito ang pananampalatayang nagkakabunga. 2 Thessalonians 2, verse 2. Okay, upang huwag kayong madaling makilo sa inyong pag-isip at huwag din naman kayong mabagabag. Huwag kayong makilos, huwag kayong mabagabag kahit naman ang inyong dahil sa pagsasaliksik mo, dahil sa pag-aaral mo, dahil sa gift of knowledge and understanding, maunawaan mo ang kalooban ng Diyos. Amen? Maunawaan mo ang kalooban ng Diyos. The gift of knowledge and understanding. Sa pagsasaliksik mo, maunawaan mo ang bawat nakasulat, maunawaan mo ang mga bagay nito. Pero sana, maunawaan mo rin ito. Sa
Sa pagkasaliksik mo ng Biblia, maunawaan mo ang pagkawasa. Amen. Maintindihan mo ang mga bagay na siyang darating. Basahin mo ang Revelation, magdidilim ang paligid. Ang buwan ay magiging pula. Hindi ka natatakot. Tapos may makikita ka, may nakasakay sa orange. Ano, horror? Hindi. Basahin mo ang Revelation. Matatakot kayo talaga. Pati ang tubig, magkukulay pula. Amen? Ang nangyari na yan sa ang Red Sea, talagang sila. Dahil meron daw silang mga bakterya na namubuhay doon upang maging pula ang tubig. Na-research ko niyan. Punta ka sana ako doon. Marami rin mga, na-research ko na rin yan patungkol yung Dead Sea. Kung paano rin siya naging, pero rin siyang mga living organism doon na maliliit kung bakit siya ganun kaalat, kung bakit siya ganun mabaho din daw siya. Parang yung itlog na pula, yung Dead Sea. Hindi naman siguro gano'n kabaho. Yung itlog na pula, ganun din, mabaho siya. Pero may benefits daw sa katawan. Dahil sa sulfur content na. Ganon siya. Ganon ang Dead Sea. Hindi siya mabago. May amoy. Okay. So, sa kaloob ng pagkaalam at pagkaunawa, may danger din yan. Dahil parang makikita mo through vision yung mga bagay na nababasa mo. Amen? May lumipad na tutubing bakal. Yung unawaan, helicopter na rin. Mayroong alaktang bakal. Mga tangke pa rin. At yung mga bituing magsisihulog, hindi pala talaga bituin yun. Misa yung mababagsakan. At siyang magiging kadahilanan na ang sanlibutan ay magugulaw sa pamamagitan ng apoy. And that's understanding. Mamaya kasi inaasahan natin bituin. Kung bituin ang babangga sa sanlibutan, durog pati ang sanlibutan. Hindi tatagal. Amen. So understanding is that. Amen. Kumaunawaan natin ang mga bagay nito. Ulit sabi niya, huwag madaling makilo sa inyong pag-iisip at huwag din naman kayong mabagabag sa mga bagay na naririnig ninyo, sa mga bagay na nababasa ninyo, at sa mga bagay na ito. Amen? Maging sa pamamagitan man ng Espiritu. Okay, sabi ko sa inyo noon, ang demonstrasyon ng Espiritu, sabi ko sa Espiritu, talagang minsan, may lumulugo ang lapit. Amen? Pero, kung mabagabag ka at nakilos ka sa mga pamamagitan ng mga bagay na ito through the Spirit, marami ito ng Diyos para sa pagliliglig at pagsasala. Amen? So kung nagtagumpay ka sa demonstrasyon ng Espiritu, ito naman, ano sunod? Sa pamamagitan ng salita. Salita na naman. Amen. Sino hindi natitisun sa salita? Ha? Ang sabi ng Biblia, Santiago 2:3, sino ba ang hindi natitisun sa salita ay sakta. Hindi yun sa salita. Hindi yung salita na ating nababasa, yung salita na ipinapahayag sa atin mula sa salita ng Diyos. Nakakatisok ba ang salita ng Diyos? May mga bagay na nakakatisok. Amen. Pero kung yung mga bagay lang na pagpapala ang ating iunawa, hindi natin maunawaan ang buong kalooban ng Diyos. Kailangan yung mga bagay na nakatisok, maunawaan mo rin. At matanggap mo rin.
At yung bang dumating sa iyo ang pagkakilala sa mga bagay na yon upang malaman natin ang buong kalooban ng Diyos. Marami kasi mga tagapagturo at marami ring mga tagapakinig. Ang inuunawa lang nila ay yung pagpapala na galing sa salita ng Diyos. Ililigtas ka, pagpapalain ka, ano pa, yayaman ka. Wala yun, ha? Yayaman ka sa pananampalataya, oo, pero yung yayaman ka, wala yung magsikap ka, yayaman ka. Amen? Magsikap ka, yayaman ka, na ikaw ay nagpapatuloy ayon sa salita ng kanyang kalooban. That's the word. Amen? Sabi nga ng Diyos, hindi siya nangako ng mga bagay na ito, ng mga kayamanan ng sanlibutan. Hindi. Amen? Sino ang nangako ng kayamanan ng sanlibutan? Satanas. Ni Satanas. Pangabang kayo ni Satanas. Baka kakagat tayo. Amen? Kung hindi nyo alam yung mga salitang panlaban sa salita ni Satanas o sa pandayan ni Satanas, baka delikado tayo. Amen. Purihin ang Diyos, mayroon tayong salita ng Diyos. Amen. Na sa mga bagay na ito ay siya nating ipangsasawata laban sa ating hamon. Rebuke the devil, sabi ng Biblia, and he will flee from you. Amen. Okay, sa salita o sa pamagitan ng sulat na waring mula sa amin. Ito ay mga nababasa natin. Nababagabag pa kayo? Amen? Kung sinabi na uulanin ang Gaza, nangyari na. Amen? Kung sinabing ng Awit chapter 2 verse 2 na ang lahat ng mga bayan ay lalaban doon sa pinahiran. Amen? Lahat ng mga bansa, lalabanan nila yung pinahiran. Sinong bansa yun? Ang Israel. Yun ang nakasulat. At yun ang mangyayari. Sa nakikita natin, huwag tayong mapagabag. Amen? Mangyayari ang mga bagay niyan dahil ito ang nakasulat. Sa pamagitan ng sulat na waring mula sa amin, nawari bagang nalalapit na ang karuan ng Panginoon. Puntahan nga natin yan, Awit chapter 2 verse 2. Okay. Ang mga hari sa lupa, verse 1 na, bakit ang mga bansa ay nangagugulo? Nangyayari na ba? Matagal nang nangyayari, pero ngayon mas marami na ang gulo. Marami na ang magugulo. Noon, ang mga nagalapan na Iraq, Israel, ito, mga Palestinians, Lebanon, Israel. Okay. Pero sa panahon natin ngayon, dumagdag na. Ano dumagdag? Ang Russia, ang China, binubuli ang Pilipinas, binubuli ang Taiwan. Amen. Ay, amen. San Jose, meron kakampi na rin na ang China within the Asia. May mga kakampi ng China? Malaysia? Ano pa? May mga tatlong bansa, apat yata, tatlong bansa na parang kampi sa China. Hindi nila kaya ang China. Hindi, if you cannot beat your enemy, join your enemy. Parang gano'n na lang siguro. Para hindi sila bulihin ng China, kumaki na lang sila. Sa Tusay, meron na rin. Isa na yan, Malaysia. May mga ibang bansa pa, parang nasa listahan nila ang Thailand. Hindi ako sure, no? Pero may mga bansa na nakampi sa China. Yun na mga bansang magugulo ngayon. Ano? Bakit ang mga bansa ay nangagugulo at ang mga bayan ay nangakaakala ng walang kabuluhang bagay? Kaso 2, ang mga hari sa lupa ay nagsisihanda. Saan sila naghahanda? Nag-giyera talaga. Amen?
Kita nyo, pag magpaparada yung mga malakas na bansa, ilan ang kakulayang nila. Yan ang kanilang pangano eh. Yan ang pinaghahandaan nila. Ilan ang nukla, may bilang na yan. Ilan ang tangke nila, ilan ang aeroplano nila, pinaparada nila yan. Kung ilan ang bilang, panakot nila. Pinaghahandaan nila kasi, mangyayari talaga yung ano natin, kailan ba? At ang mga pinuno ay nagsasanggunian laban sa Panginoon at laban sa kanyang pinanghiran ng langis. Amen? Sino ngayon ang puntirya nila? Ang Israel. Lalo ngayon, ang Israel ngayon ay masama sa paningin ng mga tao. Halos lahat na ng mga bansa, ang Israel na ay masama sa kanila. Bakit nga? Dinadama yung mga inosente, dinadama yung mga bata, hospital mismo, pinapasabog, ano mga nandun, walang kaalam-alam. Doon nakatago yung kanilang mga base. Yung base ng Hamas, nandun. Paano nga hindi nila masasabugin? Amen. Kayo, dapat ba kayo sa ginagawa ng Israel? Matakot tayo. Sabi na, mag-isip-isip tayo sino ang ating kakampihan. At ang Israel ay isang bansang pinanghiran ng Diyos. Ano ang tipan ng Diyos kay Jacob o kay Abraham? Ang sino ang magpapala sa iyo ay pagpapalain ko. At ang sino ang susumpa sa iyo ay susumpahin ko. Israel yan. Amen. Ngayon, kanino tayo kakampi? Susumpahin natin ang Israel, kalaban natin ang Diyos. Pero kung kakampi natin ang Israel, kakampi natin ang Diyos. Ito ang mga pinaggagawa nila ngayon. It's all against Israel. Baka pangyari na ang mga bagay na ito na hindi natin inasahan. Verse 3. Lagutin natin ang kanilang tali. Ito yung sinasabi ng mga bansang ito. At ating iwaksi ang kanilang mga panalig sa atin. Ayaw nila na magkaroon sila ng kaugnayan sa Israel. They are against Israel. Iyan sila. Amen. Iyan sila. At ang sinuwang bansang laban sa Israel ay kalaban ng Diyos. Amen. Ito, yan yung pangunahing ipinapahayag sa atin ng Panginoon. Ngayon, nagkakaroon ba tayo ng kabalisahan? Hindi na. Alam na natin. Amen. Lalo siguro hindi tayo mabalisa kung alam natin na mayroong dakong inihanda sa atin ng Diyos. Amen? Hindi na tayo natatakot ngayon. Dahil alam, anytime, pwede tayong pumunta ron. Amen? At pwede tayong manahan sa biyaya ng Panginoon. Okay? Kaya sa lahat ng ito, ang kaloob ng Diyos, ang ating ninanasa, ngunit hindi tayo didepende sa kung anong kaloob meron tayo, kundi dapat tayo ay magkaroon ng bunga sa ating sarili ng lahat ng mga bagay na ito. Ang bunga ng ating mga pagpapagal, sabi nga ni Pastor David, yung mga kaloob ninyo na binibigay sa gawain ng Panginoon, it helps sa Cedar Ministry. Pastor David, di ba? It helps Cedar Ministry. Bakit? Kung dyan tayo nakatulong sa gawain ng Panginoon, then give all your best. Pinatutuloy nila? Ako rin ng Panginoon. Na-appreciate, na-recognize ng Santa Maria Church Ministry sa ganong bagay na inyong ginagawa. Lampakan natin ang Panginoon. Amen? At sa mga bagay na yun, doon tayo pinagpapala ng Diyos. Amen? Kaya pagpalain tayo ng Panginoon. Hindi lang yun. Hindi lang naman sa financial tayo makakatulong sa gawain ng Panginoon. Marami ding mga bagay tayong may tutulong sa Panginoon sa mga bagay na yun. Sabi ko nga noong mga nakaraan,
pero hindi ko rin naharap-harap na siguro one time pupunta tayo doon para magkaroon tayo ng pag-volunteer. Para meron tayong may bahagi sa gawain ngayon. Amen. 4:17 ng Philippians, balikan natin. Ito ay kaloob ng Diyos, ngunit ang hinahanap sa atin ay ang bunga. Paano tayo pinapalago ng mga kaloob na ito? Ano ang bunga nito sa atin? At ano rin naman ang bunga na naibibigay nito para sa lahat? Amen. Siguro yung giving ay isa sa mga pamaraan para magkaroon tayo ng pakikisa sa gawain sa lugar ng Sadar. Amen. Pero hindi lang yun. Marami pang mga bagay tayong may tutulong upang kahit sa paanong paraan ay magkaroon tayo ng pakibahagi sa lugar na yun. Kaya yung siguro yung pakikisa ninyo para dumalo ng gawain sa lugar na yun ay isa sa mga magandang pagpapakita na tayo ay may bahagi sa gawain na yun. Kasi tayo ay nagkakaroon ng pakikisa. Hindi man tayo magkasamang nagsisimba, pero pag pumupunta tayo ron, it means na tayo ay nakikisa sa kanilang mga layunin. Amen. Tayo ay nakikisa sa kanilang programa. Amen. Tayo ay nakikisa sa kanilang pananampalataya. Hindi naman iba ang kanilang pananampalataya sa atin. Salita ng Diyos ang ipinapahayag sa atin at lahat ng ito ay siya rin namang ipinapahayag ko sa inyo. At siya rin namang ipinapahayag nila. Amen. Upang tayo ay magkaroon ng isang pananampalataya. Ephesians 4:13, nabutin natin ang pananampalataya. 4:13 Ephesians. Hanggang sa abutin natin lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos hanggang sa lubos sa paglaki ng tao hanggang sa sukat ng pangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Amen? Lahat tayo ay magkaisa ng pananampalataya. May service sila doon, may service tayo dito, pero hindi magkaiba ang ating pananampalataya. Amen? Hindi ibang ebanghelyo ang ituturo nila doon, at hindi rin ibang ebanghelyo ang ituturo ko sa inyo. Amen? Ngunit tayo ay kumbaga, papunta sa ibang ebanghelyo. Niniwala kayo doon? Sa ikatatagumpay. Niniwala kayo? Ibang ebanghelyo, pero sa ikatatagumpay natin. Amen ba? Kala ninyo, ibang ebanghelyo na masama. Hindi. Mayroon lang kasing ibang ebanghelyo na pinapasama ng iba. Bakit? Pareho ba tayo ng ebanghelyo kay Adan? Ibang ebanghelyo kay Adan. Pareho ba ang ebanghelyo si Apostol Pablo at si Apostol Pedro? Sila mismo magkaiba. Amen? Kaya nga sila nagtatalo-talo. Amen. Pero kung maunawaan mo ang kalooban ng Diyos, unawain mo silang parehong may katwiran, di ba? Parehong may katwiran. Pero ang mahalaga lang doon ay pasakop tayo sa isang espiritu. At ang isang espiritu na yun na magpapaunawa sa atin ng ebanghelyo na yun na para sa atin. Amen ba? Kung maunawaan mo yun, at maunawaan natin ang kalooban ng Diyos, at tayo ngayon ay pasasakop sa isa't isa sa pangalan ng Panginoon. Amen. Nagkakaisa tayo ayon sa pagkaisahan ng pananampalataya dahil sa isang espiritu na siyang kumikilos sa bawat isa sa atin. Hindi ibang espiritu ang naroon at ibang espiritu rin ang naroon. We have one spirit na kung saan pinainom tayo ng Diyos sa isang espiritu na siyang kumikilos sa bawat isa sa atin. Amen? At yun,
isa sa espiritu na yung manifestation ay ang pagkakalisa. Amen? Ay ang pagkakalisa. Dahil mahalaga na tayo ay mayroong pakikisa sa Iglesia ng Panginoon. Dahil kung wala tayong pakikisa sa Iglesia ng Panginoon, tayo ay laban sa Diyos. Amen? Sabi nga ng ating Panginoon Kristo, sabi nila, may nangangaral doon, ng ganito, ng ganito, ng ganito. Sabi natin Panginoon Kristo, hayaan mo sila. Sila ay hindi laban sa atin, sila ay sa atin. Pero kung tayo ay may laban doon sa itinalaga ng Diyos, siya sa atin mo sarili mo, baka ikaw na ay laban sa paghiram ng Diyos. If you are not with them, you are against them. Tayo, kung sila ay hindi sa atin, sila ay laban sa atin. Sila yun. Paano kung ikaw na yung sarili mo ang may laban doon sa Iglesia ng Diyos? Mahirap. Mahirap sumipa sa katuwiran. Mahirap sumalansang sa katotohanan. Mahirap mahirap lumaban sa salita ng Diyos. Lalo na kung ikaw na lumalaban sa salita ng Diyos ay hindi mo pa nasasaliksik ng malalim ang Biblia. Wala kang karapatang sumalangsang Panginoon. Amen. Kahit nga sa sabihin natin membro, amen, kung hindi mo pa nasaliksik mabuti ang katuwiran ng Biblia, wala kang karapatan tumulig sa malinawan. Yan ang katuwiran ng Biblia. Huwag kayo magsiato kung huwag kayo nakatulad. Diba? Yan ang Biblia. Huwag kang nakatulad. Huwag kang humatol sa kanya. Dahil sa hatol na ibibigay mo sa kanya, yun ang magiging hatol mo, hindi sa kanya. Sa iyo yung hatol ng Diyos. Hahanapin mo sa kapatid mo, mayroong mga kadahilanan sa kanya kung bakit gano'n siya. Siguro, pinahintulot ng Diyos. Ang mangyayari niyan, sa iyo hahanapin ng Diyos. Amen? Dahil sa paglilingkod natin na ito, tayo, pagtuturo ko nga, tayo hatulan ng Diyos ayon sa kalayaan na tinanggap natin. Tayo hatulan ng Diyos ayon sa katuwiran na ipinamuhay natin, katuwiran pananampalataya. At tayo hatulan ng Diyos sa Ebanghelyo. Pinakamataas yung Ebanghelyo. Step by step tayo, nakapasa ka sa kalayaan, susunod ka ng Diyos sa katuwiran. Pinamuhay mo ba ang katuwiran? Ipinamuhay mo ba ang pananampalataya? Kung nakapasa ka ron, doon ka sa Ebanghelyo. At ang Ebanghelyo ang pinakamataas na hatol sa atin ng Panginoon. Bakit? Kung nakapasa ka sa Ebanghelyo, wala nang hatol na gagawin sa iyo. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Amen? Mahalaga na tayo nagkakabunga upang tayo ay maging kabilang doon sa mga lingkod niya na pagmamanahin niya ng kanyang kaharian. Amen ba? Then, kung ating yung mga kaloob na ibinigay sa atin ay hindi nagbubunga, baka hindi tayo pansinin ng Diyos.
Amen. Baka hindi tayo kilalanin ng Diyos. Kilala mo ang Diyos pero hindi na niya kilala. Amen. Mas maganda kilala mo ang Diyos, o mas magandang sabihin, kilala ka ng Diyos. Amen. Vice versa. Dahil ang isang pamanang ibinigay ng Diyos sa kanyang mga lingkod noong una ay ibibigay niya sa mga nagsisikapon. 21:43 ng Matthew. 21:43. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakagulo. Amen. Gusto niyo magmana ng kaharian ng Diyos? Ibibigay niya sa isang bansang nagkakagulo. Amen. Pero upang makonsider ka na ikaw ay kasama sa bansang nagkakabunga, dapat meron tayong ambag na bunga. Amen. Bunga ng ating pananampalataya, bunga ng ating pagpapagal, bunga ng ating mga pagsisikap, amen, at bunga ng ating mga gawa. At tayong makasiyasat ng ating sarili kung ano ang bunga na naipapakita natin sa iglesia ng Panginoon. Ano ang contribution natin? Ano ang naipapakita natin? Ano ang naiambag natin patungkol sa gawain ng Panginoon? At kung tayo ay kabahagi sa mga bunga na ito, sa atin ipamamana ng Diyos ang kanyang kaharian. Amen. Sinabi ko ipamamana sa atin ng Diyos ang kanyang kaharian. I-appoint ng Diyos some of the leaders to become the leaders of the leaders. Amen. Kasi babalik din yan. Magkakaroon din siguro ng pamumuno. Ilalagay niya ang pamumuno sa tao, ang tao. Ay mga pamuno pa rin yan. At ito ang gagawin ng Panginoon sa iglesia nito. Amen. At kung maganap ang lahat ng ito, ay mamanahin natin ang katuwiran. Dapat pa lang ngayon, exercise na natin ang katuwiran ng Panginoon. Exercise na natin ang salita ng Panginoon. Yung sa may Galatians, na against this, ay wala nang pautusan. Gawin natin ang ayon sa bunga, ang bunga ng Espiritu. At kung maganap natin ang mga bagay nito, wala nang pautusan. Amen. At ito ang pangyayari ng Panginoon kung tayo patuloy sa pagbunga sa katuwiran ng Diyos. Isaiah chapter 60 verse 22. Ang munti ay magiging 1,000 at ang maliit ay magiging matibay na bansa. Akong Panginoon ay papangyarihin kong madali sa kapanahonan. Amen. Ang munti, ang 1,000, ang munti magiging 1,000 at ang maliit ay magiging matibay na bansa. Mangyayari ng Diyos. Akong Panginoon ay papangyarihin ko sa kapanahonan. 21. Taas. Ang iyong bayan naman ay magiging matuwid na lahat. Okay? Sila ay magmamana ng lupain, magpakailanman. Ang sanga ng aking pananim, ang gawa ng aking mga kamay, upang ako'y luwalhati. Ito yung bungang hinahanap ng Diyos, na maluwalhati natin ng Panginoon, na purihin natin lagi ang Diyos. Sa lahat ng ating mga ginagawa, ang Diyos ang ating niluluwalhati, ang Diyos ang ating pinupuri. At ito ang mangyayari. At sa panahon na ito, sa pagbuko ng ating Panginoong Kristo sa kanyang luklukan, dito sa sanlibutan,
sumpa ay aalisin. Revelation 22 verse 2. Sa gitna ng sangay ng dako rito ng ilog, sa bayo dito, naroon ang punong kayo ng buhay. Okay. Nabasa na natin ito ng nakarang linggo. Ang punong kahoy ng buhay, tutubo. Kumukuha na rin dalawa iba't ibang bunga na namumunga sa bawat buwan. Matandaan ng punong kahoy, pampagaling sa mga bansa. Verse 3. At hindi na magkakaroon pa ng sumpa. Amen? Sa paghahari ng ating Panginoong Kristo sa sanlibutan na ito, 11:15 ng Revelation, and the kingdom of this world has now become the kingdom of our Lord and His Christ. Amen? Ang sanlibutan na ito ay magiging sa ating Panginoong Kristo. Siya ang mag-ahari. At sa kanyang pag-ahari, ano ang mangyayari? Aalisin niya ang sumpa at hindi na magkakaroon ng sumpa. So yung sumpang ibinigay niya kay Adan, kay Eva at sa ahas, nadami ang lupa sa sumpa, aalisin ng Diyos. Amen? Ang sumpa sa lupa, anong sumpa sa lupa? Tutubuan ng tawag, ng damo. Mawawala yun, naalisin ng Diyos. Ano pa ang sumpa sa lupa? Hindi siya magbibigay ng bunga hanggang hindi mo pagtsatsagang bungkalin. Yan ang sumpa sa lupa. Pero sa paghahari ng ating Panginoong Kristo, aalisin niya ang lahat ng mga bagay na ito. At yan ang kaharian ng Diyos na ipamamana niya sa kanyang mga lingkod na nagsisipag-tagumpay. Amen? Ipakita natin na karapat-dapat tayo magmana ng kanyang kaharian. Makita natin na tayo ay nagbubunga ayon sa kaloob na ibinigay ng Diyos sa bawat isa. Amen? Dahil yung hindi nagbubunga, puputulin ng Diyos. Amen? Yung binigyan ng Diyos ng kaloob, natakot, tinago. Nung siningil siya ng Diyos, walang naipakita. Yun lang din at yun lang din. Walang bunga, walang tubo, walang anuman. Inalis siya ng Diyos. At yung bagay na ibinigay sa kanya ay binigay sa iba. Amen? Kaya nawa, yung karapatan natin na maging anak ng Diyos, yung karapatan natin na magmana ng kaharian ng Diyos, sikapin natin sa atin ibigay. Huwag natin hayaan kunin sa atin at sa ibang ibigay. Sikapin natin sa atin. Pagtagumpay natin, pagtsagaan natin, sikapin natin, tiisin natin anuman ang nasa ating daan. At gawin natin magtagumpay sa ating sarili sa pangalan ng ating Panginoon Yesu Cristo. At ang kapakinabangan nito ay hindi kalinuman. Tayo din ang magkilala. Kaya 4:17, balikan natin ulit. English. Not because I desire a gift, but I desire fruit, bunga, that may abound to your account. Kayo rin mismo ang ginagawa. Hindi sino man. Kayong pagtsatsagang ginagawa nyo sa paglilingkod, yung bunga na bunga ng inyong pananampalataya, walang sino man ang makikilabang. Kaloob ito ng Diyos upang kayo rin ang makinabang. Nang alin, tagumpay at ng mana ng Diyos sa kanyang mga lingkod. Kaya tayo ba yung magsipin mga kapatid? Kaya po salamat. Pwede natin mo, alam ko may magagawa ng Diyos. Oh,
man ang aming marinig, ano man ang aming mabasa, ay siya mong pangyayarihin at siya mong gagawin. Dahil ang iyong salita ay kapangyarihan at ang iyong salita ay buhay sa bawat isa. Kaya Panginoon, kami ay nagpapasakop sa iyong mga kalooban. Gamitin mo kami, Panginoon, upang maging bahagi ng mga kaganapan, ng mga bagay dito. Ubilang mo kami, O Diyos, na maging bahagi ng iyong mga salita, lalong-lalo na sa mga magtatagumpay. Ubilang mo kami, Panginoon, sa mga lingkod mo na iyon. Dahil ang buhay na ito ay sa lamang ang pupuntahan, kapahamakan at tagumpay. At sa amin, O Diyos, pinili namin, Panginoon, ang maging bahagi ng iyong mga salita. Dahil alam namin kung anong kasaganaan ng pagpapala at biyaya kung kami ay mananagana sa iyong mga salita. Pahayag mo palagi sa amin ang karunungan at kaalaman at ang mga biyaya sa mga salita mo ito, Diyos. At ito rin, Panginoon, ay pagkaloob mo sa amin sa iyong mayamang pagpapala, O God, para sa iyong mga lingkod. Panginoong Jesus, patuloy mo kami bigyan ng Espiritu ng pagkakaisa upang anuman ang maging kapahayagan mo sa isang dako ay siya rin namang dumaloy sa amin sa lugar na ito at siya rin namin, O Diyos, mapagunawa upang kami ay magkaroon ng pakikibahagi sa anumang tagumpay ay binibigay mo sa iyong iglesia. Kaya Panginoong Jesus, dalangin namin sa iyo ang bawat isa sa amin na patuloy na nanahan, patuloy na nagkakaloob ng kanilang mga sarili sa paglilingkod sa mga oras na ito ng mga sakripisyo. O God, ng kanilang mga kaloob, ng mga biyayang, O God, kanilang natatanggap at ibinabalik din naman sa iyo. Ito, Diyos, ay kanilang pakikisa at kanilang pagpapahayag ng kanilang pananampalataya sa iyo, Diyos. Kaya Panginoong Jesus, kung paano mo silang pinagpala at kung paano ikaw din naman ay kanilang pinagpapala sa pamagitan ng mga ito. Patuloy mo kami, O Diyos, pagkaisahin sa mga gawang mabuti at sa paglago ng aming pananampalataya, sa pagpapala mo na patuloy mong pinagkakaloob, ang kagalingan ay pinagkakaloob mo sa amin, ang pag-iingat mo sa bawat isa, at sa paglago ng kanilang mga tinatangkili, ang kanilang mga negosyo, walang ang mga bagay na kanilang pinagkakitaan. Hiling namin na ingatan mo, Panginoon, at ito ay maging patuloy na biyaya at pagpapala para sa kanila. O Diyos, dalangin namin Pamilyang De La Cruz sa kanilang paglalakbay. Ikaw po, Panginoong Jesus, ang mag-ingat sa kanila at ipagkaloob mo nawa ang katuwaan, kaligayaan upang anihin nila ang mga pagpapagal na kanilang mga ginawa. O God, ikaw ang para sa kanila, O Diyos. Ingatan mo pa sila sa kanilang paglalakbay at gawin mo maging makabuluhan sa kanila, O Diyos. At maalala nila ang mga bagay na ito at siya kong ipinagpala para sa ating lahat. Upang kami patuloy na makapagpuli at maibigay namin sa iyo ang mga pagpuli sa mga bagay na ito. Ikaw ang aming pupurihin at sasabihin sa anumang pagkakataon, sa anumang kalagayan. Ikaw ang aming Diyos na kami ay dumudulog sa iyong kalangit at wala kami ibang matutunguhan kundi ikaw.
Gabayan mo kami palagi ng iyong mga salita. At pagtagumpayin mo kami sa buhay na ito ayon sa katwiran mo, sa kabanalan at sa iyong kapangyarihan. Purihin ko, Diyos, patuloy mong linapin bawat isa sa amin, sa bawat tahanan. Ikaw ang magbigay sa kanila, Diyos, ng kapanatagan at kayapaan ng Espiritu Santo. At palayain mo rin kami, Panginoon, sa gapos ng karamdaman. Ibagpos ang kagalingan, ipagkaloob mo sa bawat isa, sa bawat tahanan. Nagsin mo, Diyos, anuman ang gumagambala sa bawat isa. At ikaw, Panginoong Sus, ang aming tagapagpagaling. Ikaw, God, sa pangalan mo, Jesus, sa pangalan mo, Jesus, kagalingan sa bawat isa. Piliin ka, hallelujah, in Jesus' name. Amen. Tinanggap ninyo na kung paano kayo dapat magsilakad at magbigay lugod sa Diyos na gaya ng inyong paglakad upang kayo magsipanagana ng higit at higit. Ang biyaya ng ating Panginoon Kristo ng pag-ibig ng Diyos at ang kaigtubisan ng kanyang Espiritu Santo ay sumatin ang lahat ng kanyang mayamang biyaya at mayamang pagpapala sa pangalan ni Jesus. Amen.